Ngayon pong araw po na ito ng TGIF Thank God It's Friday, June 13 at ilang araw na lamang po ay magbabalik eskwela na po ang halos nasa 27 milyong estudyante sa mga pampublikong paaralan. Sa Lunes po yan, June 16. Handa na ho ba kayo? Handa na ho ba mga magulang, mga estudyante, mga guro para po hingan po ng karagdagan pong mga detalye at mga opinyon hinggil po sa pagbabalik eskwela ng mga bata? Ay nasa kabilang linya po natin ang Pangulo ng National Parents Teachers Association, si Ginoong Willie Rodriguez. Magandang tanghali po, Sir Willie. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po, Sir Willie. Isa pong ang napakagandang araw ng Biyernes, no? Friday the 13th, Sir Drew Nasino as ating learners, parents, teachers, school officials, stakeholders, community partners at sa nakikinig po sa ating programa ng Balik Bayan. Salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, Sir Willie. Gaano na ho ba tayo kahanda? Actually isa't kalahating araw na lamang po ay balik eskwela na. Yes po, no? Handang-handa na po ngayon ang ating mga mag-aaral, ang ating mga magulang, ang ating mga official, at lalo na po sa tulong nating LGU at sa bagong pamunuan ng ating DepEd, no? Isa pong napakagandang mga pagbabago, no? At tulad na yun, naibalik na po sa old calendar year ng ating nung eskwela, no? From June 16 to March 31. At mayroon na po tayong 197 school days, at iba-ibang bagong programa, no? Especially community-friendly, offline balik eskwela, at assistance command at ang ating brigada eskwela. Speaking of brigada eskwela, Sir Willie, ngayong araw, nagtatapos na ang brigada eskwela. Natugunan kaya yung mga, the usual na mga problema kapag ganitong magpapasukan, yung mga sirang mga kagamitan gaya ng electric fan. I don't know kung napansin mo, napanood mo rin yung nakita ni Pangulong Bongbong Marcos nung nag-ikot siya doon sa isang paaralan dyan sa Bulacan. Yung banyo, napuna niya, walang hindi maayos, walang tubig, walang maayos na pasintabi sa mga nanghalian, walang maayos na palikuran yung paaralan na yon. The same problem pa rin ang kinakaharap natin, Sir Willie, this time around, kahit bumalik na tayo doon sa old school calendar. Actually po, no, sa dami po ng ating mga mag-aaral ngayon, at ang andyan na po ngayon dito, no, talaga pong binibigyan ng solusyon, pero hindi rin po kaya, no, kasi nga po sa sinasabi po natin yung ating mga low-income municipalities, maliit lang po ang SEF niyan. Pero sa ngayon po, no, nag-level up na rin po yung participation ng ating mga magulang, PTA, education advocate, volunteers, at mga ex-officio, no? They are now attending seminars, workshop meetings, at mayroon ding bagong mga suggestion na proposal, no? Para ma-amendahan ang ating bagong guidelines. Especially, no? Yung mga problema nating mga sa palikuran, at ang matubig po, no? Ang po dito, dapat po gamitin po yung pondo ng ating mga congressman, ano? At hindi naman po maliit ang pondo ng ating mga congressman, at saka ang national, dapat po mabigyan ng panibagong turuan ng mga magulang, no, paano po makapag-communicate sa ating mga city officials, ang ating mga eskwelahan. Opo. Naalala ko yan, Sir Willie, di ba? Kapag ganyan may sirang palikuran, mga sirang electric fan, sa PTA, nagbobotohan. Diba kung sino yung may magulang, tumatawa si Kuya Winner, siguro baka magdo-donate din ito ng electric fan dun sa sa pag PTA meeting, di ba? Nagkakasundo yung mga magulang, mga estudyante kung sino yung bibigay ng electric fan or mag-ayos ng kung ano man yung nasira, yung upuan, yung blackboard, di ba? May ganun. So dapat level up na tayo, Sir Willie?
Yes po, no? Kaya nga po gumagawa kami ng panibagong IRR sa PTA station para po maging legal itong ating Mr. and Miss, no? Kasi po pagka Mr. and Miss ang ang fundraising, ultimo si school lang po lalabas yan, no? Oo nga. Kasi nga po ibang fundraising, napupunta po sa division, sa mga komisyon ng mga opisyalis, tinatanggal na po natin yan, no? Sa tulong po ng EDCOM, ng ating Secretary Angara, at ang ating mga local officials, ano po, kung makikita nyo po sa Pasay City, no, nagawa po namin na magkaroon ng allowance na tigwa 1,500, 1,000 ng mga bata, at fully air condition na po ang aming mga school, no? At kung ano po dito, ang sekreto po niyan, communication between DepEd and local government. So yung aming best practices, sinishare po namin. Ano? Tulad din po sa electric fan, meron po tayong Facebook group na PTA Electric Fan. Tapos yung PTA collection. So lahat po ng mga issue sa PTA, puntahan lang po kayo sa Facebook at makikita niyo po kung ano yung mga issue. At ang ano po dito, no, isang po sa aming pinagtataka, saan po na pupunta itong mga electric fan. Yan. Oo. Pero, Sir Willie, yung binabanggit mo, Pasay, Metro Manila yan, paano naman yung ibang lugar dun sa, let's say, medyo malayo-layo, yung sa mga malalayong probinsya, ano ba naman ang iaambag ng mga magulang? Ang tanging ikinabubuhay lang ng mga magulang ay pagsasaka. Pagsasaka na kakarampot lang ang kinikita. Minsan, lugi pa. Di ho ba, Sir Willie? Yes po. Kaya nga po sinasabi po natin, importante po, no, may pera po yung ating congressman. At ang meron pa, malaki po ng ating congressman, di ba? So, ang mayor walang pera, no? Ang po dito, imposible naman yan. Ako, lagi may pera si mayor. Hindi, yung ating po sinasabi na yung tinatawag natin pong special education fund, 1% ng ating mga real estate tax na pupunta sa school education fund. Pero nga po, kukulangin po yun, ano? At meron naman po tayong tinatawag na pledging, no? Ang pledging po dito, meron po tayong mga alumni, kamag-anak ng alumni na nag-aaral, at ang tinatawag po natin dito, yung doon po kami nagsimula, ano? Wala po kami koleksyon sa aming eskwelahan, kundi pledging. Kung sino po ang meron, siya pong nagbibigay ng mas malaki. Karamihan po kasi ng ating mga PTA, no? Iba po kasi yung kanila na kapag sinabi po ng mga teacher, ng mga principal, mapipilitan po magpabongga yan, mapipilitin nilang maningil na bawal po, no? At ano po dito, kaya nga po pinupus namin ng pledging, for example, tulad ng aming mga kasamahan, no? May iba, galing private school na lumipat ng public wala namang kota-kota system kayo, Sir Willie. Walang kota. Yung po yung tinatanggal namin. Yeah. Ang ano po dito, kung ano po sa homeroom, mas effective po ang pledging kaysa po sa collection, ano? Kasi nga meron na tayong no collection policy na meron nga tayo sa Davao, sa Tagum, ano? Ginawa pong tawag dito, clearance, no? Ang PTA collection, 300 pesos. Kapag hindi ka nakapagbayad ng 300 pesos, laki-laki yun, ha? Ibigay yung mga card mo. Panawagan po sa Davao, no? Davao PTA, no? Meron po tayong 3 eskwelahan dyan na ganyan po ang ginagawa, na maski i-report po natin sa ating division o sa ating po mga dito sa central office, pagdating po niyan sa investigasyon, siyempre po, cover up po yan. At sasabihin po, tawag ito, kagustuhan ng magulang. Hindi po, no? Hindi po kagustuhan ng magulang yan. Dapat po ang namumuno sa eskwelahan yan, ang principal na yan, dapat siya mismo ang magbawal. Siya dapat ang magpulis doon sa, mag-regulate, di ba, Sir Willie? Pag mga... Opo, no? Dapat sila po ang nagre-regulate, sila po ang pasimuno. Paano po natin silang mariregulate, no? Yun po yung aming pinapaamyendahan ng aming national PTA. Direkta naman po kaming nakikipag-communication sa ating Secretary Angara, sa EDCO, na composed of Senate and Congress, no? Andito po dito, no? Kasi nga po, masyado pong lenient yung ating mga school officials, no? Kapag ka po kinasuhan mo, aabutan ka ng 10 o 12 taon.
Ang tagal niya na Sir Willie, pero well, yung mga the usual din problems talagang hindi natin minsan maiwasan, sumusulpot at sumusulpot pa rin. Pero may mga bago rin mga problema na dumarating, di ho ba Sir Willie? Lalo ho yung yung sa mga gadget pa, yung mga learning materials. Di ba? Yung mga laptops kasi 'di ba merong utos ang DepEd na pinapayagan nila, pinapahintulutan nila yung paggamit ng mga devices nitong mga kagamitan na ito basta sa pag-aaral ng mga bata. Di ho ba? So okay lang ho ba sa inyo 'yon, Sir Willie? Actually, kasama po kami sa Senate hearing diyan, talaga po natin na pag-aralan. Maski po, makikita po natin sa ibang bansa, na talagang pinagbabawal na po ang paggamit ng cellphone sa loob ng eskwelahan sa oras ng sa oras ng school time. So ngayon dito, sana po may apply sa Pilipinas. At maski po dito, makikita po natin mismo, sa ating mga anak-anak, sa ating mga pamangkin, sa mga bata na talaga po nakatutok sa cellphone. Siguro po, it's about time na talagang palakasin ang pagbaban ng cellphone sa mga bata sa loob ng eskwelahan para po mayroon po silang pahinga. So, hindi ho kayo payag na sila po ay paggamitin ng mga ganyan pong devices basta sa pag-aaral, Sir Willie? Tutol ho kayo doon? Sa loob lang po sa loob lang ng classroom. So ngayon po naghahanap po kami ng mga budget, paano po kami makakapag-propose ng mga locker, kumbaga yun. Cellphone, Yung po yung isang magiging gastos diyan at mga challenges, At ang po dito, kapag nakita po natin talaga ang mga bata ngayon mismo talagang nakatutok lang, wala nang ginagawa. So it's about time. Tulad nga, kulang po tayo sa ating sa PISA, lagi po tayong muli. Siguro, it's about time na tingnan po natin na talagang pagpahingay ng mga bata sa mga cellphone. At ang pinapayagan po sa ibang bansa ay yung mga malalaki na pad, Ibig sabihin, hindi pwedeng itago. Tablet po tablets talaga. or laptops. Sa loob ng eskwelahan. Yung po cellphone. Kasi kapag cellphone, meron ka pong games yan. At ang po dito, hindi po madalas pong makita. Even though sa ating mga teachers, yun po yung panawagan namin. Pagpahingayin po natin sa paghawak ng smartphone yung ating mga mag-aaral at ang ating mga magulang. So okay lang yung mga tablets or laptops basta yung laman ng laptop at nung tablet mismong ang paaralan ng 'di ba dati meron yan? Alam ko sa sa private. Ano tawag doon? VTech. VTech yata yun. Kasi nga po yung isang anak ko sa private school. Kasama po sa enrollment yung kanilang tablet na Apple. So talagang malaki meron silang cellphone, nakatago yung cellphone. Ang bawal nilabas, kapag inilabas, kinukumpris ka. Maski po sa public school, dito sa Pasay North, sa National High School namin sa Tramo, ganun po yung sistema. Kapag kayo po nahuli na meron kayong cellphone, magulang niyo po ang tutubos. Ayun. Ang karamihan pong ginagawa dyan, siyempre yung mga magulang ayaw pong pupunta sa school. So sa ngayon po, pinupost din po namin yung collaboration, participation ng mga magulang dahil para po matulungan ng ating mga teacher at malaman po natin ang mga problema ng mga bata. Kasi nga po pagka sinabing principal, teacher call, takot na po. Huwag po matakot dahil ang po dito is partner po natin ang ating mga teacher. Kasi minsan, Sir Willie, yung mga, no offense pero yung ibang mga magulang kinukonsente rin, di ba? Sir Willie? Yes po. Di ba? Nangyayari naman talaga yan. Ayun po yung tinatawag natin na talagang, ang tawag dito, dapat pong ibalik yun, yung pambubugbog ng mga teachers sa ating mga bata. Kasi nga po, pagdidisiplina. Disiplina. At saka hindi po natin maiiwasan yung mga bullying niyan. Tapos yung away-away niyan. Kasi kasama po yan sa growing up, yung ating mga high school. Yan tulad tayo po ay dumating po sa puntong ganoon na talaga pong
ang ating mga teacher ay pangalawang magulang, no? Kaya nga po panawagan namin sa ating Deputy Secretary, gawin po na arbiter ang PTA, no? Isama po 'yan sa disciplining authority, no? Kasi nga po karamihan po ng tulad ng nangyayari po sa Pasay, no? Kapag may mga bata po na hindi po mapasok, mismong PTA ang pumupunta sa mga eskwelahan para hindi na pupuntahan ng mga teacher at mabawasan po